Noong February 25, 2021, binawian ng buhay ang 15 anyos na si Jason Nama dahil sa kagat ng ahas. Ayon sa kanyang mga kaibigan, nakatambay sila sa puno ng mangga nang may makita silang ahas. Kumuha ng kahoy ang magkaibigan upang patayin ang ahas. Ito ang salaysay ng kanyang kaibigan sa nangyari. Pumunta si Jason Nama. Kuha po siya ng pamalo. Tapos yung pinagpapalo po. Pinawakan po niya. Akala po niya patay na. Ito pala buhay pa. Kaya yun po. Natuklaw po siya ng ahas. Hindi daw agad sinabi ni Jason na natuklaw siya ng ahas hanggang sa... Namamanid na daw yung kamay niya. Kaya dali-dali namin pinunta sa ospital. Nung pinunta namin sa ospital, wala na po. Hanggang minuto na lang po yung buhay niya. Ang nakatuklaw kay Jason ay isang Philippine cobra, isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Ang mga cobra ay may kakayahang magpatay-patayan o play dead para linlangin ang kanyang mga kalaban. Sa kaso ni Jason, maaaring nagpanggap lang na patay ang cobra at sa pag-aakalang patay na nga ang ahas, hinawakan ito ni Jason at saka siya natuklaw. Minsan nang naipalabas sa Born to be Wild ang pagpapatay-patayan ng mga cobra. Ang tawag rito ay Thanatosis. Ito ang abilidad ng hayop na magpanggap bilang patay dahil alam nila na lulubayan sila ng kalaban. Maliban sa cobra, ang hognose snake ang isa pang ahas na marunong magpatay-patayan. Sa tuwing may tao na lalapit sa kanila, umaacting ito na parang namimilipit sa sakit. Nakalabas pa nga ang dila nito para kumpleto sa acting. Yang nakikita mong butas, yan ang kanilang cloaca o puwet. Naglalabas ito ng masangsang na amoy para isipin ng tao na nabubulok na nga ang kanilang katawan. Dahil sa kanilang acting skills, tuluyan na nga silang lulubayan ng tao sa pag-aakalang patay na ang ahas. Nakakatawang isipin na maski ang kalalabas lang sa itlog ng hognose snake ay marunong na agad mag-play dead. Kung hindi gumana ang play dead at ayaw pa rin silang lubayan ng predator, pinapanipis o pinapalapad nila ang kanilang leeg gaya ng sa cobra. Ang mga hognose snake ay walang kamandag o venom pero sa ganitong paraan, nagmumukha silang delikadong hayop. Ang cobra kasi ay isa sa kinatatakutang ahas dahil sa taglay nitong venom. Kaya pag nakita mo ang cobra na ganito ang forma ng leeg, alam mong dapat ka nang umiwas at baka matuklaw ka pa nito. Ang tawag rito ay threat display. Ito ang pamamaraan ng mga hayop upang ipakita na hindi sila natutuwa sa kanilang kaharap at handa silang manuklaw kung tuluyan ka pa rin lalapit sa kanila. Ang isa pang halimbawa ng threat display ay ang paglabas ng malakas na tunog o ingay na tanging mga ahas lang ang nakakagawa. Kapag naririnig mo ang boses na to sa ahas, isa itong babala na naiinis na sila at gusto nilang lumayo ka sa kanila. Ang ahas na nakapag-master ng warning sound ay ang rattlesnake. Sa tuwing may papalapit na tao, pinapatunog nila ang kanilang buntot para magbabala na huwag kang lalapit. Ang kamandag ng rattlesnake ay kayang pumatay ng tao, kaya mabuti na lang at may warning sound ang ahas na to bago sila umatake. Halos lahat ng nilalang sa mundo ay nangingilabot sa tunog ng rattlesnake, kaya ang ibang ahas ay nakaisip ng nakakatawang paraan para lubayan din sila ng mga tao. Dito sa Pilipinas, may mga species ng rat snake na ginagaya ang buntot ng rattlesnake. Yan ay para takutin ka na sila ay makamandag na ahas. Wala kasing venom ang rat snake pero dahil sa kanilang mapanlin lang na buntot, aakalain mo tuloy na sila ay makamandag na rattlesnake. Dito pa rin sa Pilipinas, may isang ahas na malalaman mong makamandag dahil lang sa matingkad nitong kulay. Ito ang Philippine Barred Coral Snake. Endemic o tanging sa Pilipinas mo lang ito makikita. Gumagamit ang coral snake ng matingkad na kulay upang balaan ng mga tao na sila ay makamandag at hindi mo dapat lapitan. Dahil sa kanilang kulay, alam agad ng mga tao na sila ay venomous snake. Ang tawag sa ganitong self-defense ay aposematic at ang mga coral snake ang masasabing bihasa sa larangan na to. Sa kulay pa lang ng coral snake, makukuha mo na agad ang kanilang mensahe na may taglay itong lason. Hindi lang tao ang natutong mag-ingat sa coral snake. Pati ang mga ibon,
wildcat at bayawak ay umiiwas sa tuwing nakakakita ng ahas na to. Maski sa mundo ng mga ahas, palaging may gaya-gaya at yan ang ginaya ng mga milk snake. Ang milk snake ay walang kamandag pero dahil sa ginaya nila ang color pattern ng coral snake, aakalain mo tuloy na sila ay venomous snake. Ang tawag rito ay Batesian mimicry o ang panggagaya ng non-venomous snake sa anyo ng venomous snake. Sa animal kingdom, mas matingkad ang kulay ng ahas, indikasyon ito na mas malakas ang kamandag. Kaya pinaalalahanan ng mga tao na huwag hawakan ang ahas kahit na ito ay cute at colorful dahil baka ito ang hayop na kumitil sa iyong buhay. Pero, hindi porket boring ang kulay ng ahas ay wala na itong kamandag. Ang magandang halimbawa nito ay ang cottonmouth. Sa tuwing nagagalit, ipinapakita nila ang puting loob ng kanilang bibig para bugawin palayo ang sinumang may balak na manakit sa kanila. Mahalaga na malaman mo na handa ng manuklaw ang ahas kung ganito ang forma ng kanyang katawan dahil ang cottonmouth ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa Amerika at marami nang namatay sa kagat nito. Oh, no! Kung ang cottonmouth ay may puting bunganga, ang black mamba naman ay pinapakita ang kanilang itim na bagang bilang threat display. Dito sa Africa, ang black mamba ang pinakakinatatakutang ahas dahil ang kamandag nito ay kayang pumatay ng leon sa loob lang ng 6 na oras. Kaya naman pag may nakaharap kang ahas na itim ang bagang, tumakbo ka na. Pero sa kaso ng 9 na taong gulang na si Norvin, hindi na niya nakuha pang tumakbo at tuluyan na nga natuklaw ng Philippine pit viper. Umaakyat daw siya ng puno nang hindi niya namalaya na may viper pala na nagtatago sa sanga. Isinugod sa ospital sa Lebak Sultan Kudarat ang bata dahil sa sobrang sakit at sobrang pamamaga ng kanyang kamay na nakagat ng viper. Dito na ampatan si Norvin ng tamang medikasyon para kontrahin ang venom. Kulay green ang balat ng Philippine pit viper kaya hindi mo agad ito makikita sa halamanan. Ang camouflage o pagbabalat kayo bilang kulay ng halaman ang mabisang paraan ng viper para magtago sa kanilang kalaban. Dahil sa kanilang kulay, hindi na namamalayan ng mga tao na may ahas pala sa puno at dito na nga nagpapang-abot ang 2 nilalang na nauuwi sa malagim na trahedya. Kung ang ibang ahas ay nagtatago sa taas ng puno, ang iba naman ay napiling magtago sa ilalim ng lupa. Sa tuwing may papalapit na predator, mabilis silang nakakapagtago sa ilalim ng hukay at hindi na sila kaya pang abutin ng kalaban. Lumalabas lamang sila upang humanap ng pagkain o sa tuwing napupuno ng tubig ulan ang kanilang bahay. Lumalabas din sila sa lungga para makiusyoso sa tuwing may nag-aaway na kapitbahay. Ikaw ang sinungaling! Ikaw ang sinungaling! Kapag tuluyan na nga silang na-corner ng kalaban, ang ibang ahas ay may tendency na bumilog at protektahan ang kanilang ulo. Ang tawag dito ay bowling position. Matigas ang kanilang muscle at sobrang higpit kaya halos hindi mo na ito mabubuksan. Sobrang daming paraan ng mga ahas para depensahan nila ang kanilang sarili. Gaya nating mga tao, lumalaban ang ahas sa tuwing nalalagay sila sa alanganing sitwasyon. Ang nangyari kay Jason at Norvin ay sana magsilbing aral na hindi lang tayong mga tao ang nabubuhay sa mundo. Kasi nawalan kami ng bunsong kapatid. Maging aral na po itong nangyari sa kapatid ko. Kaya wag niyo pong gawing biro lahat ng bagay. Hindi niyo po alam, yun na po yung kukuha ng buhay niyo. Kasama rin natin sa environment ang mga ahas na ginawa ng Diyos para gampanan ang kanilang papel sa ecosystem. Kaya naman importante na mapag-aralan natin ang behavior ng mga ahas at iba pang wild animals para may sapat tayo na kaalaman upang maiwasang matuklaw nito. Dahil para saan pa ang panunood natin ng YouTube kundi ang para matuto. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay James Brian Villanueva, Nerissa Marquez, Allen Garachico Vlog, Jasper John the Gamer, Alshibar Taha, Aaron Vincent at Rocky Mulyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!